Paano kung si Jesus ay hindi lang ang karpintero sa Nazaret, ang guro na naglakbay sa Galilea na nagpapahayag ng pagmamahal at paggawa ng MGA Himala, kundi isang taong ang pag-iral ay lumalagpas sa panahon, espasyo at maging sa paglikha ng universo. Isipin mo ito sandali. Bago PA man lumiwanag ang MGA bituin sa kalangitan, bago umikot ang mundo sa kanyang aksis, bago huminga ang unang tao, nariyan na siya. At ano ang pinaka nakakamangha? Si Jesus mismo ang nagpaliwanag nito sa malinaw at malalalim na salita na naghahayag ng isang banal na pagkakakilanlan na sumasalungat sa lahat ng akala natin na alam natin tungkol sa Kanya. Ito ay hindi lang isang malayong teolohikal na usapin. Ito ay isang katotohanan na maaaring magpabago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong sariling buhay, iyong layunin at iyong walang hanggang kapalaran. Isipin kung gaano tayo bilang MGA tao nangangarap ng malalim na ugat sa isang magulong mundo, kung saan binubomba tayo ng balita ng kawalan ng katiyakan, kung saan nasisira ang MGA relasyon at nawawala ang MGA pangarap. Sino ang hindi naghahanap ng pakiramdam ng kawalang hanggan? Isang angkla na lumalagpas sa panandalian. Alam ko na naramdaman mo na iyan, ang ganoong pagkabalisa sa dibdib na nagtatanong, saan ako nanggaling? Saan ako pupunta? Mayroon bang mas malaki PA na nagbibigay kahulugan sa akin? Si Jesus ay pumasok mismo sa puwang na iyon. Sa Juan 17:5, sa kanyang mataas na panalangin, nanalangin siya sa kanyang Ama sa langit. Ama, luwalhatiin mo ako sa piling mo, taglay ang kaluwalhatiang taglay ko na sa iyo bago PA likhain ang sanlibutan. Ang MGA salitang ito ay hindi patula o simboliko. Ito ay isang direktang pahayag ng kanyang pag-iral bago PA man ng isang kaluwalhatian na ibinahagi sa Diyos Ama mula PA sa kawalang hanggan. Hindi siya isang huling propeta o isang revolusyonaryong pinuno na lumabas ng biglaan. Siya ang walang hanggang salita, ang kaisa-isang anak na aktibong nakibahagi sa paglikha. Ngunit bakit ito mahalaga para sa iyo, dito at ngayon? Dahil inihahayag nito ang isang banal na pag-ibig na hindi nagsimula sa sabsaban sa Bethlehem o sa krus sa Kalbaryo. Ang pag-ibig na ito ay una, walang hanggan, at pinlano bago PA man magsimulang magbilang ang oras. Isipin ng Ama at ang Anak sa perpektong pagkakaisa na naghahabi ng plano ng kaligtasan upang iligtas ang MGA kaluluwa na tulad mo. Ito ay isang emosyonal na koneksyon na nag-aanyaya sa atin na maramdaman na minamahal tayo hindi sa pamamagitan ng aksidente, kundi sa pamamagitan ng walang hanggang disenyo. Kung naramdaman mo na ang pagiging naliligaw, walang halaga o nagdududa sa iyong pananampalataya, ang paghahayag na ito ay maaaring muling magpasindi ng apoy na nagpapakita na ang iyong kwento ay bahagi ng isang bagay na mas malaki ng isang kosmikong salaysay kung saan si Jesus ang sentro. At ang mas nakamamangha rito ay kung paano sinisira ng katotohanang ito ang lahat ng MGA inaasahan natin tungkol kay Jesus. Iginuguhit natin sa ating isipan na siya ay ipinanganak sa isang hamak na sabsaban, lumaki bilang isang ordinaryong tao. Ngunit paano kung ang kanyang pinagmulan ay mas matanda at mas maluwalhati? Bago natin tuklasin ang susunod na bahagi ng paghahayag na ito, nais kitang imbitahan na maging bahagi ng paglalakbay na ito kasama ako. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, i-like ang video. Ito ay isang paraan upang ipakita na nararamdaman mo rin ang paghahanap na ito para sa isang bagay na walang hanggan. Sa MGA komento ibahagi, naramdaman mo na ba ang pagkabalisa na ito, ang pagnanais na maunawaan ang iyong lugar sa plano ng Diyos? Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba
At kung nais mong patuloy na tuklasin na MGA katotohanan na nagbabago ng buhay, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell. Sama-sama nating tuklasin kung paano inihahayag ng MGA salita ni Jesus. Hindi lang kung sino siya, kundi kung sino ka rin sa Kanya. Isipin mo, sandali na ang lahat ng narinig mo tungkol kay Jesus, ang hamak na guro, ang ipinako sa krus na tagapagligtas, ang anak ng Diyos na isinilang sa Bethlehem, ay isang bahagi lamang ng kwento. Paano kung ang kanyang tunay na pinagmulan ay napakalawak, napakalalim, na ito ay lumalagpas hindi lang sa iyong imahinasyon, kundi pati na rin sa mismong panahon? Alam kong naisip mo na kung sino talaga si Jesus. Marahil sa isang tahimik na sandali, habang nakatingin sa bituin na kalangitan o sa isang gabi ng pagtatanong kapag ang buhay ay tila napakabigat, ang pagkabalisa na iyon na kumikiliti sa iyong dibdib, ang pagnanais na maunawaan kung ano ang nasa likod ng lahat, doon mismo nagsisimula ang kwento. Dahil bago PA man magkaroon ng hugis ang mundo, bago PA man mahubog ang kaguluhan sa MGA kalawakan, bundok at karagatan, si Jesus ay umiiral na. At siya mismo ang nagbigay sa atin ng MGA pahiwatig nito. Sa MGA, salita na umaaling-ngaw-ngaw, na parang isang mahinang kulog, na may kakayahang baguhin magpakailanman ang iyong pananaw sa iyong pananampalataya, iyong layunin, at iyong lugar sa walang hanggang plano ng Diyos. Kapag binasa natin ang Juan 17:5, mayroong nangyayaring makapangyarihan. Si Jesus, sa isang sandali ng ganap na kahinaan, ay nanalangin sa kanyang Ama ilang oras bago harapin ang krus. Hindi lang siya humihingi ng lakas o proteksyon para sa kanyang MGA alagad. Naghahayag siya ng isang bagay na lampas sa anumang maaaring maunawaan ng sino man doon. Sinasabi niya, Ama, luwalhatiin mo ako sa piling mo. Taglay ang kaluwalhatiang taglay ko na sa iyo bago PA likhain ang sanlibutan. Huminto ka sandali at damhin ang bigat nito bago PA man likhain ang sanlibutan, bago ang MGA bituin, ang araw, ang mismong ideya ng panahon. Hindi nagsasalita si Jesus bilang isang propeta na lumitaw sa isang tiyak na sandali ng kasaysayan. Nagpapahayag siya na ang kanyang pag-iral ay walang hanggan, na ibinahagi niya ang banal na kaluwalhatian sa Ama bago PA man maisip ang paglikha. Ito ay hindi lamang isang magandang parirala o isang patula na metapora. Ito ay isang paghahayag na nagpapabaliktad sa lahat ng inaakala nating alam natin tungkol sa Kanya. Ngayon, hayaan mong tanungin kita, kapag iniisip mo si Jesus, ano ang pumapasok sa iyong isipan? Marahil ang imahe ng isang lalaking may tunika na naglalakad sa MGA maalikabok na kalye ng Judea. O marahil ang krus, ang sakripisyo, ang pag-ibig na nagpabago sa kasaysayan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang larawang iyon ay simula PA lamang, na bago ang lahat ng iyon, siya ay nandoon na sa walang hanggan sa tabi ng Ama na nakikibahagi sa paglikha ng lahat ng umiiral. Sa Juan 1:1-3 nakasulat, Nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Nang pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang salita ay si Jesus. Hindi lang siya ang tagapagligtas na dumating sa lupa. Siya ang arkitekto ng universo, ang may akda ng buhay, ang humawak sa MGA bituin sa kanyang MGA kamay bago PA man huminga ang unang tao. Isipin mo ito kasama ko. Kapag tinitingnan mo ang kalangitan sa gabi, ang MGA bituin na tila walang katapusan, o kapag nararamdaman mo ang hangin, ay hawakan ng iyong mukha, nararanasan mo ang isang bagay na nilikha sa pamamagitan niya. Hindi lang ito teolohiya, ito ay personal, para bang ang bawat detalye ng universo, bawat bundok, bawat alon ng dagat, bawat tibok ng iyong puso
ay isang paalala ng kapangyarihan at pag-ibig ng isang Diyos na hindi lang lumikha ng lahat, kundi pinili rin na bumaba sa atin. At bakit? Bakit ang isang taong nagbabahagi ng walang hanggang kaluwalhatian sa Ama, na umiral bago PA man ang panahon, ay magpapasya na maging tao, humarap sa sakit, pagtanggi at kamatayan? Iyan ang tanong na nagsisimulang mag-apoy sa puso kapag natanto natin kung sino talaga si Jesus. Hindi lang ito tungkol sa ginawa niya sa lupa, kundi tungkol sa kung sino siya noon PA man at kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo. Ang paghahayag na ito ay nag-aanyaya sa atin na tingnan ang ating sariling pag-iral sa isang bagong paraan. Kung si Jesus ay walang hanggan, kung siya ay naroon bago PA man ang paglikha, kung gayon ang plano ng Diyos para sa iyong buhay, ay hindi isang bagay na nagsimula nang ikaw ay ipinanganak. Ito ay binalangkas sa kawalang hanggan na may parehong pag-aalaga na ginamit sa paggawa ng MGA kalawakan. Siguro ay humaharap ka sa MGA pagdududa, MGA pakikibaka o maging sa isang kawalan na hindi mo maipaliwanag. Ngunit ang pag-alam na si Jesus, ang walang hanggang salita, ay kilala ka na bago piaman, umiral ang mundo ay maaaring magbago ng lahat. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang angkla sa gitna ng bagyo, isang katiyakan na ang iyong kwento ay nakasama sa isang bagay na mas malaki. At ang pinakamagandang bahagi, hindi lang siya umiral bago PA man ang mundo. Pinili niya ring bumaba sa atin, iwanan ang kaluwalhatian na yun para sa isang layunin na direktang kasama ka. Bago natin patuloy na tuklasin kung paano nag-uugnay ang katotohanan ito sa iyong buhay, nais kitang imbitahan na sumali sa paglalakbay na ito ng pagtuklas. Kung ang MGA salitang ito ay gumalaw sa iyo, kung nagpasiklab ito ng isang kislap ng kuryosidad o pag-asa, i-like ang video. Ito ay isang paraan upang sabihin na nais mo ring maunawaan PA ang tungkol sa walang hanggang Diyos na ito. Sa MGA komento, ibahagi ang isang salita na umaalingaw-ngaw sa iyo ngayon. Marahil kawalang hanggan, kaluwalhatian o maging layunin. Ang iyong sagot ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang taong nangangailangan marinig ito ngayon. At kung nais mong maging mas malalim PA sa MGA, katotohanang nagbabago ng buhay, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang MGA susunod na mangyayari. Patuloy nating tuklasin kung sino talaga si Jesus at kung paano ito nagbabago ng lahat. Ngayon na nagsimula tayong makita si Jesus hindi lang bilang tagapagligtas na kilala natin sa krus, kundi bilang walang hanggang salita, ang umiral bago, PA man ang MGA bituin, bago ang panahon, bago ang lahat, isang tanong ang nagsisimulang umalingaw-ngaw sa puso. Paano ang isang taong napakadakila, napakabanal, na may kaluwalhatiang ibinahagi sa Ama mula PA sa kawalang hanggan, ay maaaring pumili na maging tao? Alam kong huminto ka na upang pag-isipan ito, marahil sa isang tahimik na sandali, habang nakatingin sa krus o nagmumuni-muni sa kwento ng Bethlehem. Ang hamak na sabsaban na iyon, ang simpleng tanawin ng isang tahimik na gabi, ang lahat ng ito ay tila napakaliit sa harap ng paghahayag sa Juan 17:5, kung saan nagsasalita si Jesus tungkol sa isang kaluwalhatian na taglay niya bago PA man umiral ang mundo. Ngunit dito mismo nagiging mas nakakaintriga ang kwento dahil ang paglalakbay ni Jesus ay hindi nagsimula sa gabi na iyon sa Bethlehem o sa MGA pampang ng Jordan o maging sa karpinterya sa Nazareth. Ang totoo ay ang kanyang kwento ay kasing tanda ng mismong kawalang hanggan at ang pag-unawa dito ay nagpapabago sa lahat ng paraan ng ating pagtingin sa kanyang misyon at sa ating sariling lugar sa plano ng Diyos. Isipin mo ito kasama ko kapag narinig mo ang tungkol kay Jesus,
Madaling isipin ang lalaking may tunika na naglalakad sa gitna ng maraming tao, nagpapagaling ng MGA may sakit at nagtuturo ng karunungan na nagpapatahimik sa MGA pantas. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na ang larawang iyon, gaano man ito makapangyarihan, ay isang bahagi lamang ng katotohanan? Sa Juan 1, sinasabi sa atin ng Biblia na nang pasimula ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At sa talata 14, dumating ang pagbabago na yumanig sa ating MGA inaasahan at ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan sa gitna natin. Ito ay higit PA sa isang kwento ng Pasko. Ito ay isang pagbabago ng pananaw. Ang parehong Jesus na kasama ng Ama bago PA man ang paglikha, ang humawak sa universo sa kanyang MGA kamay, ay piniling magpakumbaba, bumaba sa ating antas, at mamuhay tulad ng isa sa atin. Hindi siya nagsimula sa Bethlehem. Siya ay dumating mula sa isang lugar na mas malaki, mula sa isang kaluwalhatian na hindi natin kayang isipin. At ang pagpili na ito, ang paglipat na ito mula sa kawalang hanggan patungo sa pagiging tao, ay nagsisimulang maghayag ng puso kung sino talaga siya. Ngunit bakit ito mahalaga? Dahil ang katotohanan ito ay nag-aanyaya sa atin na tingnan si Jesus sa isang bago at mas malalim na paraan. Marahil narinig mo na siya bilang ang tagapagligtas, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Ngunit ang pag-alam na siya ay umiral bago PA man ang mundo, na siya ay bahagi ng mismong gawa ng paglikha, ay nagpapatanong sa atin, ano ang nagtulak sa isang napakaluwalhating tao na iwanan ang lahat ng ito? Alam ko na naramdaman mo na ang kawalan na iyon, ang pakiramdam na ang buhay ay minsan walang saysay, na para bang may nawawalang piraso sa puzzle. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sagot ay nasa walang hanggang Jesus na ito na hindi lang lumikha ng mundo, kundi pinili ring pumasok dito dahil sa pag-ibig? Para bang ang bawat detalye ng paglikha, ang ningning ng araw, ang tunog ng MGA alon, ang kagandahan ng isang bulaklak, ay isang tunog ng kanyang pag-ibig para sa iyo. Isang pag-ibig na hindi nagsimula nang ikaw ay ipinanganak, kundi bago o PA man umira lang panahon. Ang ideya na si Jesus ay hindi nagsimula sa Bethlehem ay nagtutulak sa atin sa isang mas malaking kwento. Sa Colossus 1:16 nakasulat, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Yang MGA nakikita at ang MGA din nakikita, ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Nangangahulugan ito na ang buong universo, kasama ang lahat ng kalawakan nito, ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus. Hindi lang siya ang sentro ng ating pananampalataya, siya ang sentro ng lahat. At nang siya ay dumating sa lupa, hindi ito isang random na pangyayari, kundi bahagi ng isang plano na binalangkas sa kawalang hanggan. Isipin mo ito, ang parehong Diyos na lumikha sa MGA kalawakan ay piniling ipanganak sa isang sabsaban, mamuhay sa isang sirang mundo, at harapin ang ating MGA sakit. Ito ay higit PA sa isang kwento. Ito ay isang paghahayag na nag-aanyaya sa atin na tingnan ang ating sariling buhay na may MGA bagong mata. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang personal na bagay. Kapag iniisip mo ang iyong sariling paglalakbay, ang MGA sandali ng pakikibaka, ng pagdududa o maging ng kagalakan, napigilan mo na ba ang iyong sarili upang isipin na ang iyong kwento ay konektado sa isang bagay na walang hanggan? Na ang parehong Jesus na umiral bago PA man ang mundo ay nasa isip ka na. Ang katotohanan ito ay tulad ng isang ilaw na nagsisimulang lumiwanag sa gitna ng kadiliman, na nagpapakita na walang anuman sa iyong buhay ang nagkataon lamang. Bawat hakbang, bawat luha, bawat pangarap, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang plano na iginuhit bago PA man umiral ang mundo.
At ang pinakanakamamangha ay si Jesus, ang walang hanggang salita, ay hindi lang lumikha ng lahat, kundi pinili ring pumasok sa iyong kwento, maglakad kasama mo at pasanin ang iyong MGA pasakit. Ito ay nagtutulak sa atin sa isang mas malalim na tanong. Ano ang kanyang ginagawa bago PA man ang paglikha at bakit niya iniwan ang kaluwalhatian na iyon upang dumating sa atin? Bago PA man tayo lumalim PA sa paglalakbay na ito, nais kitang imbitahan na maging bahagi nito kasama ako. Kung ang paghahayag na ito tungkol kay Jesus na hindi siya nagsimula sa Bethlehem, kundi umiral na mula PA sa kawalang hanggan, ay tumimo sa iyong puso, i-like ang video. Ito ay isang paraan upang sabihin na ikaw ay namangharin sa katotohanang ito. Sa MGA komento ibahagi ang isang salita na umaalingaw-ngaw sa iyo ngayon, marahil walang hanggan, paglikha o pag-ibig. Ang iyong sagot ay maaaring magbigay lakas sa isang taong nangangailangan marinig ito ngayon. At kung nais mong patuloy na tuklasin kung paano binabago ng kwento ni Jesus ang iyong buhay, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod na hakbang. Sama-sama nating tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng walang hanggang Jesus na ito na napakalapit sa atin. Naramdaman mo na ba ang bigat ng isang sandali na napakatindi na parang tumigil ang oras? Marahil ito ay isang pamamaalam, isang sandali ng desisyon, o maging isang tahimik na panalangin kung saan naramdaman mo ang Diyos na mas malapit kaysa dati. Ngayon, isipin si Jesus ilang oras bago harapin ang krus na alam na eksakto kung ano ang mangyayari, ang sakit, ang pagtanggi, ang bigat ng kasalanan ng mundo. Sa sitwasyong ito sa Kabanata 17, nanograms Juan, inangat niya ang kanyang MGA mata sa langit at nanalangin na hindi lang isang kahilingan, kundi isang bukas na bintana sa kawalang hanggan. Hindi lang siya nakikipag-usap sa Ama, inihahayag niya kung sino siya noon PA man. At inaanyayahan tayo na maging malalim sa isang pag-ibig na nagsimula bago PA man ang universo. Ang panalangin na ito, na tinatawag na panalangin ng saserdote, ay kung saan binibigyan tayo ni Jesus ng susi upang maunawaan ang kanyang banal na pagkakakilanlan. At dito tayo nagsisimulang maunawaan na ang kanyang kwento ay hindi lang tungkol sa krus, kundi tungkol sa isang walang hanggang plano na kasama tayo. Sama-sama tayong pumasok sa sandaling ito dahil ang sinasabi ni Jesus doon ay hindi lang para sa MGA, alagad na nakapaligid. Sa Kanya, ito ay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat na naghahanap ng kahulugan sa isang mundong puno ng MGA tanong. Isipin mo ito kasama ko. Si Jesus ay nasa isang halamanan, marahil sa Getsemani, na palibutan ng kanyang MGA alagad na halos hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Madilim ang gabi, mabigat ang hangin, at alam niya na papalapit na ang sandali ng krus. Ngunit sa halip na tumuon lamang sa sakit na darating, siya ay nanalangin. At hindi ito ordinaryong panalangin. Sa Juan 17:5, sinasabi niya, Ama, luwalhatiin mo ako sa piling mo, taglay ang kaluwalhatiang taglay ko na sa iyo bago PA likhain ang sanlibutan. Ang MGA salitang ito ay parang isang kidlat na humahati sa kadiliman. Hindi siya humihingi ng isang bagong bagay. Sinasabi niya ang tungkol sa isang kaluwalhatian na sa kanya na isang kaluwalhatian na ibinahagi niya sa Ama bago PA man umiral ang universo. Para bang sa sandaling iyon, ibinubukas ni Jesus ang kurtina ng panahon at ipinapakita sa atin ang isang sulyap ng kawalang hanggan, isang lugar kung saan siya at ang Ama ay nasa perpektong pagkakaisa bago PA man ang MGA bituin, bago ang panahon, bago ang lahat. Ito ay hindi lamang isang teolohikal na pahayag. Ito ay isang paghahayag na nagpapahinto sa atin at nagtatanong,
Sino ang Jesus na ito na nagsasalita ng may ganitong autoridad tungkol sa kawalang hanggan? Alam ko na tinanong mo na ang iyong sarili tungkol sa layunin ng iyong buhay. Marahil sa MGA gabing hindi ka makatulog o kapag tinamaan ka ng buhay ng isang hindi inaasahang dagok, tumingin ka sa langit at naisip, bakit ako nandito? Ano ang aking lugar sa malaking mundong ito? Ang panalangin ng saserdote ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng isang makapangyarihang pahiwatig. Hindi lang siya nagsasalita tungkol sa kanyang sarili. Siya ay nanalangin para sa MGA, ibinigay sa kanya, "Undang Ama ang MGA alagad, oo, ngunit ikaw din at ako." Sa Juan 17:20, sinasabi niya, "Hindi lamang sa kanila ako nanalangin, kundi para rin sa MGA maniniwala sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita." Nangangahulugan ito na sa sandaling iyon ng pagiging malapit sa Ama. Nasa isip ka ni Jesus. Bago piaman umiral ang mundo, bago mo harapin ang iyong MGA pakikibaka, iyong MGA pagdududa, iyong MGA tagumpay, siya ay namamagitan na para sa iyo. Parabang ang kanyang puso, kahit na sa bisperas ng krus, ay puno ng isang pag-ibig na lumalagpas sa panahon, isang pag-ibig na umaabot sa iyo ngayon, nasaan ka man. Ang panalangin na ito ay higit PA sa isang makasaysayang sandali. Ito ay isang paanyaya na kumonekta tayo sa walang hanggan. Isipin ang kahinaan ni Jesus doon na alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit pinili PA rin na manalangin hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. Ito ay nakakaantig sa akin dahil nagpapakita ito ng isang tagapagligtas na hindi malayo, hindi lang ang manlilikha ng universo o ang walang hanggang salita na nakita natin kanina. Siya ay isang taong malalim na nagmamalasakit, isang tao na kahit sa papalapit na pinakamalaking sakripisyo, huminto siya para lamang mamagitan para sa kanyang MGA tupa. Marahil ay dumaraan ka sa isang sandali kung saan naramdaman mong nag-iisa ka na parabang walang sino man ang nakakaintindi sa iyong MGA pakikibaka. Ngunit isipin mo ito, ang parehong Jesus na umiral bago PA man ang mundo, na lumikha ng lahat ng iyong nakikita, ay nanalangin para sa iyo sa halamanang iyon. Kilala niya ang iyong MGA kahinaan, ang iyong MGA takot, ang iyong MGA pangarap, at pinili PA rin na isama ka sa kanyang walang hanggang plano. At ang mas nagpapalakas PA sa sandaling ito ay ang konteksto. Hindi nanalangin si Jesus sa isang dakilang templo na papalibutan ng maraming tao o sa isang sandali ng kaluwalhatian sa lupa. Siya ay nasa isang halamanan na may bigat ng mundo sa kanyang MGA balikat na alam na ang pagtataksil ni Judas ay ilang minuto na lang. Gayunpaman, nagsasalita siya tungkol sa kaluwalhatian, tungkol sa kawalang hanggan, tungkol sa isang relasyon sa Ama na napakalalim na hamak sa ating pag-unawa. Ito ay nagpapatanong sa atin, ano ang kaluwalhatian na ito na binabanggit niya? Bakit sa isang sandaling napakatao, napupuno ng paghihirap, nagsasalita siya ng isang bagay na nangyari bago PA man ang paglikha? Para bang sinasabi niya sa atin na kahit sa sakit, kahit sa kahinaan, ang kanyang banal na pagkakakilanlan ay nananatiling matatag. At ang pagkakakilanlan na ito ay hindi lang tungkol sa kung sino siya, kundi sa kung ano ang nais niyang ibahagi sa atin. Ngayon, hayaan mong tanungin kita, kapag humaharap ka sa iyong pinakamahirap na sandali, kapag ang buhay ay tila dinidikdik ka, huminto ka na ba upang isipin na mayroong mas malaking layunin sa likod ng lahat? Na ang parehong Jesus na nanalangin sa Getsemani na nagsalita ng isang walang hanggang kaluwalhatian ay nasa tabi mo na sinusuportahan ka sa parehong pag-ibig na umiral bago PA man ang mundo? Ang panalangin ito ay hindi lang isang bintana sa pagka-Diyos ni Jesus. Ito ay isang paalala na nakikita niya tayo, kilala niya tayo, at tinatawag niya tayo sa isang bagay na mas malaki.
At ang tanong na nananatili ay, ano ang ibig sabihin ng kaluwalhatian na ito na ibinahagi niya sa Ama? Paano ito kumonekta sa krus, sa iyong buhay, sa walang hanggang plano ng Diyos? Patuloy nating gawin ang paglalakbay na ito ng magkasama dahil ang susunod na mangyayari ay magpapakita sa iyo ng higit PA tungkol sa puso ng tagapagligtas na ito na hindi lang lumikha ng mundo, kundi pinili rin na pumasok dito para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, nais kitang imbitahan na maging bahagi ng kwentong ito kasama ako. Kung ang larawang ito ni Jesus na nanalangin para sa iyo, kahit na bago PA man ang krus, ay tumimo sa iyong puso, i-like ang video. Ito ay isang paraan upang sabihin na nararamdaman mo rin ang walang hanggang pag-ibig na ito. Sa MGA komento, ibahagi ang isang salita na umaalingaw-ngaw sa iyo ngayon, marahil panalangin, kaluwalhatian o kawalang hanggan. Ang iyong sagot ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. At kung nais mong patuloy na tuklasin kung paano ang panalangin ng saserdote, sama-sama tayong lulubog ng mas malalim PA sa napaka-intimate at makapangyarihang sandali na ito ng panalangin ng saserdote kung saan si Jesus na may bigat ng nalalapit na krus ay binuksan ng kanyang puso sa Ama at nagpahayag sa atin ng isang bagay na umaalingaw-ngaw sa loob ng MGA siglo. Isipin mo ito kasama ko, tayo ay nasa Getsemani, siksik ang gabi, nalilito ang MGA alagad at si Jesus na alam na ang pagtataksil at sakit ay ilang sandali na lang, ay nagsalita ng isang bagay na tila halos imposible na maunawaan. Sinasabi niya sa Juan 17:5, Ama, luwalhatiin mo ako sa piling mo, taglay ang kaluwalhati ang taglay ko na sa iyo bago pialikain ang sanlibutan. Ang MGA salitang ito ay hindi lang isang panawagan. Ito ay isang bintana sa kawalang hanggan, isang paghahayag na nagpapahinto sa atin at nagpapigil ng hininga, kaluwalhatian. Bago PA man umiral ang mundo, si Jesus ay nagsasalita ng isang relasyon sa Ama na hindi nagsimula sa lupa, kundi umiral sa kawalang hanggan sa isang pagkakaisa na napaka-perpekto, napakadalisay, na lumalagpas sa lahat ng maaaring isipin ng ating isipan. At ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Nangangahulugan ito na ang Jesus na kilala natin, ang tagapagligtas, ang guro, ang taong nasa krus, ay siya rin ang walang hanggang anak na nagbabahagi ng mismong banal na esensya ng Ama. Ito ay isang katotohanan na nag-aanyaya sa atin na tingnan siya na may MGA bagong mata, na may pusong puno ng paggalang at sa parehong oras ng pagiging malapit. Alam ko na tinanong mo na ang iyong sarili sa isang punto kung ano ang nagpapaging natatangi kay Jesus. Marahil ay sa isang gabi ng pagdududa nang naramdaman mong maliit ka sa harap ng universo o sa isang sandali ng panalangin nang nais mong maunawaan kung bakit siya tinatawag na anak ng Diyos. Ang panalangin na ito ni Jesus sa Getsemani ay parang isang direktang sagot sa ang MGA tanong na iyon. Kapag nagsasalita siya tungkol sa kaluwalhatiang ito na ibinahagi sa Ama, ipinapakita niya sa atin na siya ay hindi lang isang propeta, isang espiritual na leader o isang nakaka-inspire na tao. Siya ay Diyos. Siya ang salita na nasa pasimula, gaya ng sinasabi sa Juan 1:1, ang kasama ng Diyos at Diyos mismo. Ngunit ano ang kaluwalhatian na ito? Ito ay higit PA sa ningning o pagiging marilag. Ito ay ang esensya ng pagka-Diyos, ang karingalan ng kung sino ang Diyos sa kanyang perpektong kalikasan, pag-ibig, kabanalan, kapangyarihan, kawalang hanggan. At si Jesus, sa pagsasabing ibinahagi niya ang kaluwalhatian na ito bago PA man ang paglikha, ay nagpapatunay na siya ay bahagi ng banal na realidad na ito,
na siya ay isa sa Ama sa isang pagkakaisa na napakalalim na hamak sa ating pag-unawa. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang personal na bagay. Naramdaman mo na ba ang isang kawalan na hindi mo maipaliwanag? Isang pagnanais para sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na magbibigay kahulugan sa lahat. Marahil ito ay ang pagiging nalulumbay sa isang tahanan na hindi mo nakikita, isang koneksyon sa walang hanggan na nakasulat sa iyong puso. Kapag nagsasalita si Jesus tungkol sa kaluwalhatian na ito na ibinahagi sa Ama, itinuturo niya tayo sa tahanan na iyon, sa lugar na iyon ng kapunuan na umiral bago man ang mundo. Para bang sinasabi niya, alam ko kung saan ka nanggaling at alam ko kung saan ka pupunta. Ang kaluwalhatian na ito ay hindi lang tungkol sa Kanya. Ito ay tungkol sa plano ng Diyos na dalhin tayo sa loob ng banal na pakikipag-ugnayang ito. Sa Juan 17:24, nanalangin si Jesus, Ama, nais ko na kung nasaan ako, naroon din ang MGA ibinigay mo sa akin, upang makita nila ang aking kaluwalhatian. Hindi lang siya nagsasalita tungkol sa kaluwalhatian na taglay niya bago man ang mundo. Ipinapahayag niya ang pagnanais na ibahagi ang kaluwalhatian na ito sa atin. Nadalhin tayo malapit sa puso ng Ama. Isipin mo ito sandali. Ang parehong Jesus na umiral sa kawalang hanggan na nagbabahagi ng banal na kaluwalhatian sa Ama ay nanalangin para sa iyo na nagnanais na maranasan mo ang parehong kapunuan na ito. Ito ay nakakaantig sa akin dahil nagpapakita ito ng isang pag-ibig na walang hanggan, isang pag-ibig na hindi lang tao, kundi banal, walang hanggan at hindi natitinag. Marahil ay humaharap ka sa isang sandali kung saan ang buhay ay tila hinahatak ka pababa, kung saan ang MGA pagdududa o MGA sakit ay sumusubok na patayin ang iyong pag-asa. Ngunit isipin mo ito, bago man umiral ang mundo, bago mo harapin ang alinman sa MGA pakikibakang ito, nasa isip ka na ni Jesus na nalangin na para sa iyo, na nagnanais na makilala mo ang kaluwalhatian na ibinabahagi niya sa Ama. Para bang ang bawat bituin sa langit, bawat alon sa dagat ay isang paalala ng pag-ibig na ito na lumalagpas sa panahon. At narito ang isang bagay na maaaring magbago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong pananampalataya. Ang kaluwalhatian na ito na ibinahagi sa Ama ay hindi lang isang patunay ng pagka-Diyos ni Jesus. Ito ang batayan ng lahat ng Kanyang ginawa sa lupa. Hindi niya kailangang bumaba sa atin, mamuhay sa ating MGL sakit at harapin ang ating pagtanggi. Ngunit pinili niya itong gawin dahil mula sa kawalang hanggan, ang plano ng Ama at ng Anak ay iligtas tayo, dalhin tayo pabalik sa perpektong pakikipag-ugnayang ito. Ito ay nagtutulak sa atin sa isang tanong na nagsisimulang mag-apoy sa puso. Paano nag-uugnay ang walang hanggang kaluwalhatian na ito sa krus? Bakit si Jesus na mayroon ng lahat sa kawalang hanggan ay piniling iwanan ang lahat ng ito? At paano ang pagpili na ito ay konektado sa iyong layunin, sa iyong buhay, sa iyong kapalaran? Patuloy nating gawin ang paglalakbay na ito ng magkasama dahil ang inihahayag ni Jesus tungkol sa kaluwalhatian na ito ay hindi lang tungkol sa kung sino siya, kundi tungkol sa kung ano ang nais niyang ialay sa iyo. Bago tayo magpatuloy, nais kitang imbitahan na maging bahagi ng kwentong ito kasama ako. Kung ang larawang ito ni Jesus na nagbabahagi ng kaluwalhatian sa Ama bago man ang paglikha ay tumimo sa iyong puso, i-like ang video. Ito ay isang paraan upang sabihin na ikaw ay namangharin sa walang hanggang pag-ibig na ito. Sa MGA komento, ibahagi ang isang salita na umaalingaw-ngaw sa iyo ngayon. Marahil kaluwalhatian, kawalang hanggan o pakikipag-ugnayan. Ang iyong sagot ay maaring magbigay inspirasyon sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. At kung nais mong patuloy na tuklasin kung paano nag-uugnay
ang banal na kaluwalhatian na ito sa iyong buhay, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod na hakbang. Sama-sama nating tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng maging tinawag para sa kaluwalhatian na ito. Sama-sama tayong naglalakbay sa paglalakbay na ito na nagtutulak sa atin na makita si Jesus sa isang bagong paraan bilang walang hanggang anak na nagbabahagi ng banal na kaluwalhatian sa Ama bago PA man umiral ang mundo. Ang MGA salitang iyon sa Juan 17:5 kung saan siya ay humihingi na luwalhatiin sa kaluwalhatian na taglay niya bago PA man ang paglikha, ay umaalingaw-ngaw PA rin sa ating puso na nagpaparamdam sa atin ng kalawakan ng kanyang pagkatao. Ngunit ngayon, hayaan mong tanungin kita, paano kung ang paghahayag na ito ay hindi isang nakahiwalay na bagay? Isang bagay na lumalabas lang sa sandaling iyon ng panalangin. Paano kung sa buong banal na kasulatan, ang Diyos ay nag-iwan ng MGA and pahiwatig tulad ng MGA nagniningning na bakas ng paa na tumutukoy sa walang hanggang pagkakakilanlan ni Jesus? Alam ko na nahuli mo na ang iyong sarili na nakatingin sa kalangitan, sa dagat, o maging sa himala ng isang bagong buhay. At naramdaman mo ang isang bagay na mas malaki, isang bagay na bumubulong na mayroong isang layunin sa likod ng lahat. Ang MGA pahiwatig na ito ay nakakalat sa Biblia, tulad ng MGA Between na gumagabay sa isang manlalakbay sa gabi at dinadala nila tayo pabalik sa parehong lugar. Si Jesus ay hindi lang ang tagapagligtas na dumating sa lupa. Siya ang manlilikha, ang walang hanggang salita, ang naroon na mula PA sa simula. Patuloy nating tuklasin ang MGA ebidensyang ito ng magkasama dahil ang matatagpuan natin ay maaaring magsindi ng isang bagong apoy sa iyong pananampalataya na nagpapakita na siya ay naroon na noon PA man at nagtuturo sa iyo. Isipin mo kung paano gumagana ang Biblia bilang isang malaking puzzle, kung saan ang bawat piraso ay nagpapakita ng kaunti PA sa kumpletong larawan. Sa Juan 1:3, nakita na natin na si Jesus ang salita, ang sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Ngunit ngayon, sumulong tayo at tingnan ang iba pang MGA talata na umaalingaw-ngaw sa katotohanan ito. Sa Kawikaan 8:22-31, makikita natin ang isang matulaing paglalarawan ng karunungan na may katauhan na nagsasalita bilang isang taong kasama ng Diyos bago PA man ang paglikha. Sinasabi niya, ang Panginoon ay nagkaroon sa akin sa pasimula ng kaniyang lakad bago ang kaniyang MGA gawa sa una. Ako'y itinatag mula sa walang hanggan, mula sa pasimula, bago PA man umiral ang lupa. Ang MGA salitang ito ay pamilyar, hindi ba? Tinutukoy nila ang isang taong hindi lang umiral bago PA man ang mundo, kundi aktibo ring nakibahagi sa paglikha na nagagalak kasama ng Ama habang ang universo ay nagkakahugis. Maraming MGA scholar ang nakikita sa talatang ito ang isang pagtukoy kay Jesus, ang salita, ang karunungan ng Diyos na naroon na sumasayaw kasama ng Ama sa paglikha ng MGA bundok, ng MGA dagat, ng MGA kalangitan. Para bang mula PA sa lumang tipan, ang Diyos ay bumubulong na, ang aking anak ay narito na bago piyaman ang lahat, at hindi lang iyon. Sa Colosas 1:15-17, isinulat ni Pablo ang isang bagay na nagpapapigil sa ating hininga. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng buong paglikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Ang MGA nakikita at ang MGA di nakikita. Ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. At siya ay bago PA man ng lahat at ang lahat ng bagay ay nananatili sa Kanya.
Isipin mo ito kasama ko. Si Jesus ay hindi lang ang sentro ng ating pananampalataya. Siya ang sentro ng universo. Bawat kalawakan, bawat atomo, bawat tibok ng iyong puso, ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ito ay higit PA sa isang teolohikal na ideya. Ito ay isang katotohanan na nag-uugnay sa atin sa walang hanggan. Marahil ay naramdaman mo na ito habang nakatingin sa paglubog ng araw o habang hawak ang isang bata, ang kilabot na nagsasabing, mayroong mas malaking bagay sa likod ng lahat ng ito. Ang mas malaking bagay na iyon ay si Jesus, ang walang hanggang anak na hindi lang lumikha ng mundo, kundi pinili ring pumasok dito dahil sa pag-ibig. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang napaka-personal na bagay. Kapag tinitingnan mo ang paglikha, ang bituin na kalangitan, ang tunog ng hangin, ang kagandahan ng isang bulaklak, naramdaman mo na ba na ang lahat ng ito ay sinusubukang sabihin sa iyo ang isang kwento na ang bawat detalye ng universo ay tulad ng isang sulat ng pag-ibig na isinulat ng Diyos na tumutukoy sa anak na naroon na mula PA sa simula. Ang MGA talatang ito, tulad ng Kawikaan at Kolosas, ay parang MGA, echo ng kwentong iyon na nagpapakita na si Jesus ay hindi isang figura na biglang lumitaw sa kasaysayan ng tao. Siya ay naroon na noon PA man na humuhubog sa mundo, nagpapatatag sa lahat ng bagay at nagpaplano ng isang landas para sa iyo. Ito ay nakakaantig sa akin dahil nagpaparamdam sa atin na ang ating buhay ay hindi isang aksidente. Kung si Jesus ang manlilikha, kung siya ay naroon na bago PA man ang mundo, kung gayon ang bawat sandali ng iyong paglalakbay, ang iyong MGA kagalakan, iyong MGA pakikibaka, iyong MGA pangarap ay nakakabit sa kanyang walang hanggang plano. At ang mas nakamamangha PA ay ang MGA, ebidensyang ito ay hindi lang para magpabilib sa atin sa kadakilaan ni Jesus. Inaanyayahan nila tayong lumapit sa Kanya. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin ng pag-alam na ang parehong Jesus na lumikha ng MGA bituin na kasama ng Ama sa kawalang hanggan ay tumingin sa iyo at nagsabing, ikaw ay bahagi ng aking plano. Marahil ay humaharap ka sa isang sandali ng pagdududa kung saan ang buhay ay tila nakakalito o mabigat. Ngunit ang pag-alam na ang manlilikha ng universo na umiral bago piaman ang panahon ay kilala ka sa pangalan ay maaring magbago ng lahat. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang angkla sa gitna ng bagyo, isang katiyakan na ang iyong kwento ay bahagi ng isang bagay na mas malaki. At ito ay nagtutulak sa atin sa isang tanong na nagsisimulang mag-apoy sa puso. Kung si Jesus ay napakaluwalhati, napakawalang hanggan, bakit niya piniling iwanan ang kaluwalhatian na iyon? Ano ang nagtulak sa Kanya na bumaba sa atin upang mamuhay sa ating MGA sakit at maglakad sa ating MGA lansangan? Patuloy nating gawin ang paglalakbay na ito ng magkasama dahil ang susunod na mangyayari ay maghahayag PA ng higit PA tungkol sa puso ng tagapagligtas na ito na lumikha ng lahat. Dahil sa pag-ibig sa iyo, bago tayo magpatuloy, nais kong paraanyayahan kang maging bahagi ng kwentong ito kasama ako. Kung ang MGA ebidensyang ito ng kawalang hanggan ni Jesus na nakakalat sa banal na kasulatan ay tumimo sa iyong puso, ilike ang video ito ay isang paraan upang sabihin na namangha ka rin sa Diyos na ito na lumikha ng lahat. Sa MGA komento, ibahagi ang isang salita na umaalingaw-ngaw sa iyo ngayon, marahil paglikha, kawalang hanggan o karunungan. Ang iyong sagot ay maaring magbigay inspirasyon sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. At kung nais mong patuloy na tuklasin kung paano ang MGA pahiwatig na ito ay tumutukoy sa puso ni Jesus, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod na hakbang.
sama-sama nating tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng maging minamahal ng walang hanggang manlilikha na ito. Sama-sama tayong naglalakbay sa paglalakbay na ito na nagtutulak sa atin na makita si Jesus sa isang bagong paraan bilang walang hanggang anak na nagbahagi ng banal na kaluwalhatian sa Ama bago man umiral ang mundo. Ang mga salitang iyon sa Juan 17:5 kung saan siya ay humihingi na luwalhatiin sa kaluwalhatian na taglay niya bago man ang paglikha, ay umaalingaw-ngaw rin sa ating puso na nagpaparamdam sa atin ng kalawakan ng kanyang pagkatao. Ngunit ngayon, hayaan mong tanungin kita, paano kung ang paghahayag na ito ay hindi isang nakahiwalay na bagay, isang bagay na lumalabas lang sa sandaling iyon ng panalangin? Paano kung sa buong banal na kasulatan, ang Diyos ay nag-iwan ng mga ipahiwatig tulad ng nagniningning na bakas ng paa na tumutukoy sa walang hanggang pagkakakilanlan ni Jesus? Alam ko na nahuli mo na ang iyong sarili na nakatingin sa kalangitan, sa dagat, o maging sa himala ng isang bagong buhay at naramdaman mo ang isang bagay na mas malaki, isang bagay na bumubulong na mayroong isang layunin sa likod ng lahat. Ang mga pahiwatig na ito ay nakakalat sa Biblia. Tulad ng mga bituin na gumagabay sa isang manlalakbay sa gabi at dinadala nila tayo pabalik sa parehong lugar. Si Jesus ay hindi lang ang tagapagligtas na dumating sa lupa. Siya ang manlilikha, ang walang hanggang salita, ang naroon na mula sa simula. Patuloy nating tuklasin ang mga ebidensyang ito ng magkasama dahil ang matatagpuan natin ay maaaring magsindi ng isang bagong apoy sa iyong pananampalataya na nagpapakita na siya ay naroon na noon man at nagtuturo sa iyo. Isipin mo kung paano gumagana ang Biblia bilang isang malaking puzzle kung saan ang bawat piraso ay nagpapakita ng kaunti sa kumpletong larawan. Sa Juan 1:3, nakita na natin na si Jesus ang salita, ang sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Ngunit ngayon, sumulong tayo at tingnan ang iba pang mga talata na umaalingaw-ngaw sa katotohanan ito. Sa Kawikaan 8:22-31, makikita natin ang isang matulaing paglalarawan ng karunungan na may katauhan na nagsasalita bilang isang taong kasama ng Diyos bago man ang paglikha. Sinasabi niya, ang Panginoon ay nagkaroon sa akin sa pasimula ng kaniyang lakad bago ang kaniyang mga gawa sa una. Ako'y itinatag mula sa walang hanggan, mula sa pasimula, bago man umiral ang lupa. Ang mga salitang ito ay pamilyar, hindi ba? Tinutukoy nila ang isang taong hindi lang umiral bago man ang mundo, kundi aktibo ring nakibahagi sa paglikha na nagagalak kasama ng Ama habang ang universo ay nagkakahugis. Maraming mga scholar ang nakikita sa talatang ito ang isang pagtukoy kay Jesus, ang salita, ang karunungan ng Diyos na naroon na sumasayaw kasama ng Ama sa paglikha ng mga bundok, ng mga dagat, ng mga kalangitan. Para bang mula sa lumang tipan ang Diyos ay bumubulong na ang aking anak ay narito na bago man ang lahat. Patuloy at hindi lang iyon. Sa Colosas 1:15-17, isinulat ni Pablo ang isang bagay na nagpapapigil sa ating hininga. Siya ang larawan ng Diyos na dinakikita, ang panganay ng buong paglikha, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, ang mga nakikita at ang mga di nakikita. Ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya, at siya ay bago man ang lahat, at ang lahat ng bagay ay nananatili sa Kanya. Isipin mo ito kasama ko, si Jesus ay hindi lang ang sentro ng ating pananampalataya, siya ang sentro ng universo.
Bawat kalawakan, bawat atomo, bawat tibok ng iyong puso, ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ito ay higit PA sa isang teolohikal na ideya. Ito ay isang katotohanan na nag-uugnay sa atin sa walang hanggan. Marahil ay naramdaman mo na ito habang nakatingin sa paglubog ng araw o habang hawak ang isang bata, ang kilabot na nagsasabing mayroong mas malaking bagay sa likod ng lahat ng ito. Ang mas malaking bagay na iyon ay si Jesus, ang walang hanggang anak na hindi lang lumikha ng mundo, kundi pinili ring pumasok dito dahil sa pag-ibig. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang napaka-personal na bagay. Kapag tinitingnan mo ang paglikha, ang bituin na kalangitan, ang tunog ng hangin, ang kagandahan ng isang bulaklak, naramdaman mo na ba na ang lahat ng ito ay sinusubukang sabihin sa iyo ang isang kwento na ang bawat detalye ng universo ay tulad ng isang sulat ng pag-ibig na isinulat ng Diyos na tumutukoy sa anak na naroon na mula PA sa simula. Ang MGA talatang ito tulad ng Kawikaan at Kolosas ay parang MGA echo ng kwentong iyon na nagpapakita na si Jesus ay hindi isang figura na biglang lumitaw sa kasaysayan ng tao. Siya ay naroon na noon PA man na humuhubog sa mundo, nagpapatatag sa lahat ng bagay at nagpaplano ng isang landas para sa iyo. Ito ay nakakaantig sa akin dahil nagpaparamdam sa atin na ang ating buhay ay hindi isang aksidente. Kung si Jesus, ang manlilikha, kung siya ay naroon na bago PA man ang mundo, kung gayon ang bawat sandali ng iyong paglalakbay, ang iyong MGA kagalakan, iyong MGA pakikibaka, iyong MGA pangarap ay nakakabit sa kanyang walang hanggang plano. At ang mas nakamamangha PA ay ang MGA, ebidensyang ito ay hindi lang para magpabilib sa atin sa kadakilaan ni Jesus. Inaanyayahan nila tayong lumapit sa Kanya. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin ng pag-alam na ang parehong Jesus na lumikha ng mga bituin na kasama ng Ama sa kawalang hanggan ay tumingin sa iyo at nagsabing, "Ikaw ay bahagi ng aking plano." Marahil ay humaharap ka sa isang sandali ng pagdududa kung saan ang buhay ay tila nakakalito o mabigat. Ngunit ang pag-alam na ang manlilikha ng universo na umiral bago piaman ng panahon ay kilala ka sa pangalan ay maaaring magbago ng lahat. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang angkla sa gitna ng bagyo. Isang katiyakan na ang iyong kwento ay bahagi ng isang bagay na mas malaki. At ito ay nagtutulak sa atin sa isang tanong na nagsisimulang mag-apoy sa puso. Kung si Jesus ay napakaluwalhati, napakawalang hanggan, bakit niya piniling iwanan ang kaluwalhatian na iyon? Ano ang nagtulak sa Kanya na bumaba sa atin upang mamuhay sa ating MGA sakit at maglakad sa ating MGA lansangan? Patuloy nating gawin ang paglalakbay na ito ng magkasama dahil ang susunod na mangyayari ay maghahayag PA ng higit PA tungkol sa puso ng tagapagligtas na ito na lumikha ng lahat dahil sa pag-ibig sa iyo. Bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan kang maging bahagi ng kwentong ito kasama ako. Kung ang MGA ebidensyang ito ng kawalang hanggan ni Jesus na nakakalat sa banal na kasulatan ay tumimo sa iyong puso, i-like ang video. Ito ay isang paraan upang sabihin na namangha ka rin sa Diyos na ito na lumikha ng lahat. Sa MGA komento, ibahagi ang isang salita na umaalingaw-ngaw sa iyo ngayon, marahil paglikha, kawalang hanggan o karunungan. Ang iyong sagot ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. At kung nais mong patuloy na tuklasin kung paano ang MGA pahiwatig na ito ay tumutukoy sa puso ni Jesus, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod na hakbang. Sama-sama nating tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng maging minamahal ng walang hanggang manlilikha na ito. Dinadala tayo nito sa isang kwento na kasing laki ng universo at sa parehong oras kasing personal ng tibok ng iyong puso.
Nakita na natin na si Jesus, ang walang hanggang salita, ay hindi lang nagbahagi ng kaluwalhatian sa Ama bago PA man ang panahon, kundi na nasa isip kanya na nalangin para sa iyo sa Getsemani, na nagnanais na maging bahagi ka ng banal na pakikipag-ugnayang ito. Ngunit ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang bagay na maaring magbago ng lahat. Paano ang isang taong nagtataglay ng ganong kalaking kaluwalhatian na namumuhay sa perpektong kawalang hanggan ay maaring pumili na iwanan ng lahat ng iyon? Alam kong napatigil ka na sa pag-iisip tungkol sa sakripisyo ni Jesus. Marahil ay iniisip ang krus o ang sabsaban ng Bethlehem. Ngunit paano kung ang tunay na lalim ng sakripisyo na ito ay mas nakakagulat PA kaysa sa ating inaakala? Dahil ang ginawa ni Jesus ay hindi lang ang pagdating sa lupa. Ito ay ang pag-iwan sa isang hindi maipaliwanag na kaluwalhatian, ang pagpili sa pagpapakumbaba, ang sakit, ang bigat ng isang sirang mundo. Ang lahat ay dahil sa pag-ibig sa iyo. Dumako tayo sa pagpili na ito na sumisira sa lahat ng ating MGA inaasahan dahil inihahayag nito ang puso ng isang tagapagligtas na ipinagpalit ang langit para sa krus. Isipin mo ito kasama ko. Isipin ang pagiging nasa isang lugar ng ganap na pagiging perpekto kung saan walang sakit, walang kalungkutan, walang kadiliman. Isang lugar kung saan ikaw ay nababalutan ng pag-ibig, ng kaluwalhatian sa isang pagkakaisa na napakakumpleto na wala ng iba pang kinakailangan. Ito ang lugar ni Jesus bago piyaman ang paglikha sa tabi ng Ama gaya ng nakita natin sa Juan 17:5. Wala siyang kailangan, nasa Kanya ang lahat. Ngunit may nangyari na sumasalungat sa lahat ng lohika ng tao. Sa Filipos 2:6-8, binibigyan tayo ni Pablo ng isang sulyap sa pagpiling ito. Bagaman siya ay tunay na Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan ng mahigpit. Sa halip, tinalikdan niya ang lahat ng kanyang karapatan, naganyong alipin at naging tulad ng MGA tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at nagpakita ng pagsunod hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Ang MGA salitang ito ay parang isang kulog. Si Jesus, ang walang hanggang anak na nagbahagi ng banal na kaluwalhatian, ay piniling magpakumbaba. Tinalikdan niya ang karingalan ng langit, ang pagsamba ng MGA anghel, upang ipanganak bilang isang marupok na sanggol, mamuhay sa isang mundong puno ng paghihirap, at sa huli, harapin ang krus. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang napaka-personal na bagay, mayroon ka na bang tinalikdan na mahalagang bagay para sa isang taong mahal mo? Marahil ito ay isang pangarap, isang kaginhawaan, o maging isang sandali ng pagmamataas. Kahit na mahirap, alam mo kung paano ang sakripisyo na iyon ay maaaring magdala ng bigat ng pag-ibig. Ngayon, i-multiply iyon sa walang hanggan. Si Jesus ay hindi ang pag-iwan sa kaluwalhatian. Pinili niya ang kusang loob na pagpapakumbaba. Isipin mo ito, ang manlilikha ng universo, ang bumuo sa MGA, kalawakan at nagpapatatag sa lahat ng bagay, gaya ng nakita natin sa Colossus 1:16-17, ay nagpa siyang mamuhay bilang isa sa atin. Naramdaman niya ang gutom, pagod at pagtanggi. Naglakad siya sa maalikabok na MGA kalsada, humarap sa MGA pagtataksil at pinasa ng bigat ng isang sirang mundo na tumanggi sa kanya. At bakit? Dahil mula PA sa kawalang hanggan, ang kanyang pag-ibig sa iyo ay mas malaki kaysa sa kaluwalhatian ng langit. Ito ay higit PA sa isang kwento. Ito ay isang katotohanan na maaaring magpabago sa paraan ng iyong pagharap sa iyong sariling MGA, pakikibaka sa iyong sariling MGA sakripisyo. Alam ko na ang buhay ay hindi laging madali. Marahil ay dumaraan ka sa isang sandali kung saan naramdaman mong maliit ka, nalulula,
o maging karapat-dapat. Ngunit isipin mo ito, ang parehong Jesus na mayroong lahat sa kawalang hanggan ay tumingin sa iyo at nagsabing, worth it ka sa sakripisyo. Ipinagpalit niya ang kaluwalhatian para sa isang sabsaban. Ang pagsamba ng MGA Anghel para sa panunuya ng MGA Tao, ang kawalang hanggan para sa krus. Ang lahat ng ito dahil ang kanyang pag-ibig sa iyo ay mas malakas kaysa sa anumang bagay na maaari nating isipin. Ang pagpili na ito ay hindi biglaan. Ito ay pinlano bago pa man ang mundo, gaya ng nakita natin sa Juan 17:24. Nang nagsalita si Jesus tungkol sa pag-ibig na taglay ng Ama para sa Kanya bago pa man ang paglikha. Ang pag-ibig na ito na umiral sa kawalang hanggan ang nagtulak sa Kanya na bumaba sa atin upang mamuhay sa ating MGA sakit, upang pasanin ang ating MGA kasalanan. Para bang ang bawat hakbang na ginawa ni Jesus sa lupa ay isang eko ng walang hanggang pag-ibig na ito. Isang paalala na hindi ka kailanman nag-iisa, hindi ka kailanman malayo sa Kanya. At ang mas nakamamangha PA sa pagpapakumbaba na ito ay ang pagiging kusang loob nito. Hindi napilitan si Jesus na dumating sa lupa, pinili niya. Sa bawat sandali ng sakit, sa bawat patak ng pawis, sa Getsemani, sa bawat pako sa krus, sinasabi niya, pinili ko ito para sa iyo. Ito ay nakakaantig sa akin dahil nagpaparamdam sa atin na ang sakripisyo ni Jesus ay hindi lang tungkol sa krus. Ito ay tungkol sa isang desisyon na ipinanganak sa kawalang hanggan, isang pag-ibig na tumawid sa panahon upang maabot ka. Marahil ay humaharap ka sa isang sandali kung saan naramdaman mong walang nakakakita sa iyong MGA pakikibaka, walang nakakaintindi sa bigat na pinapasan mo. Ngunit si Jesus, ang walang hanggang anak, ay hindi lang nakakakita. Pinili niya ring pasanin ang bigat na iyon kasama mo. At ito ay nagtutulak sa atin sa isang tanong na nagsisimulang mag-apoy sa puso. Bakit kinakailangan ang sakripisyo na ito? Paano ang pagpili ni Jesus na magpakumbaba ay konektado sa plano ng Diyos para sa iyong buhay, para sa iyong kaligtasan? Patuloy nating gawin ang paglalakbay na ito ng magkasama dahil ang susunod na mangyayari ay maghahayag PA ng higit PA tungkol sa layunin sa likod ng pag-ibig na ito na tinalikdan ng lahat. Bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan kang maging bahagi ng kwentong ito kasama ako. Kung ang larawang ito ni Jesus na pumipili ng pagpapakumbaba dahil sa pag-ibig sa iyo ay tumimo sa iyong puso, i-like ang video. Ito ay isang paraan upang sabihin na namangha ka rin sa walang hanggang sakripisyo na ito. Sa MGA komento, ibahagi ang isang salita na umaalingaw-ngaw sa iyo ngayon. Marahil sakripisyo, pagpapakumbaba o pag-ibig. Ang iyong sagot ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. At kung nais mong patuloy na tuklasin kung paano ang walang hanggang pag-ibig na ito ay konektado sa iyong buhay, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod na hakbang. Sama-sama nating tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng maging minahal ng Ganoon ni Jesus. Ang bigat ng sakripisyo ni Jesus ay umaalingaw-ngaw rin sa ating puso, hindi ba? Ang larawan niya, ang walang hanggang anak, na nagbahagi ng kaluwalhatian sa Ama bago pa man umiral ang mundo, na piniling iwanan ang lahat ng iyon, ang karingalan ng langit, ang pagsamba ng MGA Anghel upang maging isa sa atin, upang harapin ang krus ay isang bagay na nagpapahinto sa atin at nagpapahinga ng malalim. Nakita na natin na ang pag-ibig na ito na nagsimula sa kawalang hanggan ang nagtulak sa Kanya na magpakumbaba upang mamuhay sa ating MGA sakit, upang pasanin ang bigat ng isang sirang mundo. Ngunit ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang bagay na maaaring magbago sa paraan ng iyong pagtingin sa iyong sariling buhay.
Paano kung ang sakripisyo na ito ay hindi lang isang kwento ng nakaraan, kundi ang susi upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan ngayon? Alam ko na naisip mo na kung ano ang kinakatawan ng krus, marahil sa isang sandali ng panalangin o kapag ang buhay ay nagpaluhod sa iyo. Ang totoo ay ang pagpili ni Jesus na iwanan ang walang hanggang kaluwalhatian at dumating sa atin ay hindi lang tungkol sa ginawa niya. Ito ay tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo, para sa iyong MGA pakikibaka, para sa iyong pag-asa, para sa iyong walang hanggang hinaharap. Sama-sama tayong lulubog sa koneksyon na ito dahil ang sakripisyo ni Jesus ay ang tulay na nag-uugnay sa kawalang hanggan sa iyong pang-araw-araw na buhay. At ang ginawa niya sa krus ay may lahat ng kaugnayan sa iyong kwento. Isipin mo ito kasama ko. Kapag nagsasalita tayo tungkol kay Jesus bilang ang walang hanggang salita, ang manlilikha ng lahat ng bagay, gaya ng nakita natin sa Colossus 1:16, 17, madaling isipin ang isang Diyos na malayo, marilag at hindi mahipo. Ngunit ang kagandahan ng kwento ni Jesus ay hindi siya nanatili sa kaluwalhatian. Pinili niya na bumaba, gaya ng nabasa natin sa Filipos 2:6-8, na ganyong alipin na nagpakumbaba sa kanyang sarili hanggang sa kamatayan sa krus. At bakit? Dahil ang kaligtasan na kanyang dinala ay hindi lang isang teolohikal na ideya, ito ay isang gawa ng pag-ibig na nilulutas ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan, ang kasalanan. Alam ko na ang salitang kasalanan ay maaring tila mabigat o maging malayo, ngunit isipin mo ito bilang lahat ng naghihiwalay sa iyo mula sa Diyos ang MGA pagpili, MGA kaisipan, o maging ang kawalan na nararamdaman mo kapag ang buhay ay tila walang saysay. Ang kasalanan ay lumikha ng isang malaking agwat sa pagitan natin at ng Ama, isang agwat na walang sinuman sa atin ang makakatawid ng mag-isa. Ngunit si Jesus, ang walang hanggang anak, ay nakatawid. At ginawa niya ito sa isang paraan na nagbabago ng lahat. Sa Roma 5:8 nakasulat, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sapagkat habang tayo ay MGA makasalanan PA, si Kristo ay namatay para sa atin. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. Bago ka peaman makagawa ng anumang bagay upang maging karapat-dapat, bago ka peaman ipanganak, si Jesus na nagbahagi ng kaluwalhatian sa Ama bago peaman ang mundo, ay piniling bayaran ang presyo para sa iyong kasalanan. At ang presyong ito ay hindi maliit. Dahil siya ay walang hanggan, dahil siya ay Diyos, ang kanyang sakripisyo sa krus ay sapat na upang takpan ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan, ang iyo, ang akin, ang lahat. Para bang ang krus ay isang tulay na itinayo sa walang hanggang. Yung pag-ibig na nakita natin sa Juan 17:24 na nag-uugnay sa iyo pabalik sa puso ng Ama. Marahil ikaw ay naramdaman mo na ang hindi pagiging karapat-dapat para sa ganitong uri ng pag-ibig, na ang iyong MGA pagkakamali ay napakalaki, na ang iyong MGA pakikibaka ay nagpapakawalan sa iyo. Ngunit ang totoo ay si Jesus, ang manlilikha ng universo, ay tumingin sa iyo at nagsabing, ikaw ang dahilan kung bakit ako dumating. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang napaka-intimate na bagay. Napigilan mo na ba ang iyong sarili upang isipin kung ano ang ibig sabihin ng krus para sa iyong pang-araw-araw na MGA pakikibaka? Marahil ay may pinapasan kang bigat, isang pagkakasala, isang takot, isang pagdududa na tila nagpipigil sa iyo. Ngunit ang kaligtasan na iniaalay ni Jesus ay hindi lang tungkol sa langit sa hinaharap. Ito ay tungkol sa kalayaan na maaari mong maranasan ngayon. Sa Hebreo 7:25,
Nakasulat na si Jesus ay may kakayahang magligtas ng lubusan sa MGA lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya dahil siya'y laging nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Nangangahulugan ito na ang parehong Jesus na nanalangin para sa iyo sa Getsemani na tinalikdan ang walang hanggang kaluwalhatian ay ngayon ay namamagitan para sa iyo, sumusuporta sa iyo, na dinadala ka ng mas malapit sa Ama. Para bang ang bawat hakbang na ginagawa mo, bawat luhang dumadaloy, ay nakikita niya at natatakpan ng sakripisyo na iyon na nagsimula sa kawalang hanggan. At ang mas nagpapalakas PA sa lahat ay ang kaligtasan ni Jesus ay hindi lang tungkol sa pagpapatawad ng MGA kasalanan. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng iyong pagkakakilanlan. Nang siya ay namatay sa krus, hindi lang niya binayaran ang presyo. Binuksan niya ang pinto upang ikaw ay matatawag na anak ng Diyos, upang maging bahagi ng parehong pakikipag-ugnayan na mayroon siya sa Ama. Isipin mo ito, ang parehong pag-ibig na umiral bago piiman ng mundo, ang pag-ibig na nakita natin sa pagitan ng Ama at ng Anak, ay ang pag-ibig na ngayon ay nag-aanyaya sa iyo sa pamilya ng Diyos. Marahil ay humaharap ka sa isang sandali kung saan naramdaman mong naliligaw ka, na para bang ang iyong buhay ay walang direksyon. Ngunit ang pag-alam na si Jesus, ang walang hanggang anak, ay nagbayad ng isang walang hanggang presyo upang ibalik ka sa Ama, ay maaaring magbago ng lahat. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang tahanan, isang layunin, isang pag-asa na hindi nakasalalay sa MGA kalagayan, kundi sa isang plano na binalangkas bago PA man ang panahon. Ang katotohanan ito ay nagtutulak sa atin sa isang tanong na nagsisimulang mag-apoy sa puso. Kung ang kaligtasan ni Jesus ay napakakapangyarihan, napakawalang hanggan, ano ang ibig sabihin nito para sa iyong buhay ngayon? Paano ang sakripisyo na ito na ipinanganak sa kawalang hanggan ay maaaring magbago sa iyong MGA pakikibaka, iyong MGA pagdududa, iyong MGA pangarap? Patuloy nating gawin ang paglalakbay na ito ng magkasama dahil ang susunod na mangyayari ay maghahayag PA ng higit PA tungkol sa kung paano ang pag-ibig ni Jesus ay umaabot sa iyo eksakto kung nasaan ka. Bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan kang maging bahagi ng kwentong ito kasama ako. Kung ang koneksyon na ito sa pagitan ng sakripisyo ni Jesus at ng iyong kaligtasan ay tumimo sa iyong puso, i-like ang video ito ay isang paraan upang sabihin na namangha ka rin sa pag-ibig na ito na tumawid sa panahon. Sa MGA komento, ibahagi ang isang salita na umaalingaw-ngaw sa iyo ngayon, marahil kaligtasan, krus o pag-ibig. Ang iyong sagot ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. At kung nais mong patuloy, natuklasin kung paano ang walang hanggang sakripisyo na ito ay konektado sa iyong buhay, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod na hakbang. Sama-sama nating tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng maging naabot ng pag-ibig na ito. Tulad ng isang tulay na nag-uugnay sa walang hanggang na pag-ibig ni Jesus na nakita nating pumipintig sa kawalang hanggan sa iyong realidad ngayon sa bawat detalye ng iyong buhay. Natuklasan na natin kung paano siya, ang walang hanggang salita, ay tinaligdan ang kaluwalhatian ng langit, nagpakumbaba at nagbayad ng isang walang hanggang presyo upang ibalik tayo sa puso ng Ama. Ngunit ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang bagay na maaring magpatulin sa tibok ng iyong puso. Paano kung ang kwentong ito ay hindi nagtapos sa krus? Paano kung ang sakripisyo ni Jesus na nagsimula bago PA man ang mundo ay simula PA lamang ng isang mas malaking pangako? Alam ko na naramdaman mo na ang malalim na pagnanais na iyon para sa isang bagay na higit PA, isang bagay na magdadala ng pag-asa, hindi lang para ngayon,
kundi magpakailanman. Marahil sa isang tahimik na sandali habang nakatingin sa langit o sa isang panalangin kung saan humiling ka ng isang sulyap sa kung ano ang darating. Ang inihahayag ni Jesus tungkol sa kanyang walang hanggang pagkakakilanlan ay hindi lang tungkol sa kung sino siya bago PA man ang paglikha o kung ano ang ginawa niya sa krus. Ito ay tungkol sa isang paanyaya para sa iyo na pumasok sa isang kaluwalhatian na lumalagpas sa panahon. Sama-sama tayong lulubog sa rurok na ito dahil ang kwento ni Jesus ay tumutukoy sa isang hinaharap kung saan tinatawag niya tayong ibahagi ang parehong kaluwalhatian na taglay niya sa Ama. Isipin mo ito kasama ko nang nanalangin si Jesus. Sa Getsemani, sa Juan 17:24, sinabi niya, Ama, nais ko na kung nasaan ako, naroon din ang MGA ibinigay mo sa akin upang makita nila ang aking kaluwalhatian. Ang MGA, salitang ito ay hindi lang isang panalangin. Ito ay isang pangako, isang paanyaya sa isang bagay na higit PA sa ating maiisip. Hindi lang nagsasalita si Jesus tungkol sa nakaraan, ang kaluwalhatian na ibinahagi niya sa Ama bago PA man ang mundo. Tinitingnan niya ang hinaharap sa isang araw kung kailan ikaw at ako ay maaaring makasama niya na makita ang kaluwalhatiang ito ng ating sariling MGA mata. At ang pangakong ito ay nabubuhay sa Apokalipsis 21:3-5, kung saan inilarawan ni Juan ang isang pangitain na nagpapahinto sa ating hininga. Narito, ang tolda ng Diyos ay nasa piling ng MGA tao at siya'y makikipamayan sa kanila. At sila'y magiging kanyang bayan at ang Diyos mismo ay sasama sa kanila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang MGA mata. At hindi na magkakaroon PA ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati, ni ng pag-iyak, ni ng sakit sapagkat ang MGA dating bagay ay lumipas na. Isipin mo ito, ang parehong Jesus na umiral bago PA man ang mundo na lumikha ng lahat na nagpakumbaba sa krus ay nangangako ng isang hinaharap kung saan ibinabalik niya ang lahat, kung saan maaari kang mamuhay sa kanyang presensya sa walang hanggang kaluwalhatian. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang napaka-personal na bagay. Pinangarap mo na ba ang isang lugar kung saan wala ng sakit? Kung saan ang MGA luha ay pinapahiran? Kung saan ang bigat ng buhay ay nawawala na lang? Marahil ay may pinapasan ka ngayon isang pagkawala, isang pagdududa o maging isang pag-asa na tila malayo. Ngunit ang pangitain sa Apokalipsis ay nagpapakita sa atin na ang plano ni Jesus na binalangkas bago PA man ang paglikha ay laging dalhin tayo sa lugar na ito ng kapunuan. Hindi lang niya binayaran ang presyo sa krus upang patawarin ang iyong MGA kasalanan. Binuksan niya ang pinto upang ikaw ay makapasok sa parehong pakikipag-ugnayan na mayroon siya sa Ama. Para bang ang bawat hakbang na ginawa niya mula sa kawalang hanggan, sa sabsaban, hanggang sa krus ay upang anyayahan ka sa maluwalhating hinaharap na ito. Ito ay nakakaantig sa akin dahil nagpapakita ito na ang pag-ibig ni Jesus ay hindi lang tungkol sa iligtas ka mula sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagdadala sa iyo sa isang hinaharap kung saan maaari kang mamuhay sa kanyang presensya, sa kaluwalhatian na laging taglay niya. At ang mas nagpapalakas PA sa pangakong ito ay ang pagiging personal nito. Sa Juan 17:20, nanalangin si Jesus hindi lang para sa MGA alagad, kundi para sa lahat ng maniniwala sa Kanya sa pamamagitan ng kanilang salita, kasama ka doon. Bago pa man umiral ang mundo, bago mo harapin ang iyong MGA pakikibaka, nasa isip ka na ni Jesus, nagpaplano ng isang hinaharap kung saan maaari kang makasama niya. Marahil ay naramdaman mong ang iyong buhay ay puno ng MGA pagkakamali na hindi ka karapat-dapat sa isang napakadakilang paanyaya.
Ngunit ang totoo ay si Jesus, ang walang hanggang anak, ay tumingin sa iyo at nagsabing, "Ikaw ay akin at nais kitang makasama sa kaluwalhatian." Ang pangakong ito ay tulad ng isang ilaw na nagniningning sa gitna ng kadiliman na nagbibigay ng pag-asa kahit sa pinakamahirap na MGA araw. Para bang ang bawat detalye ng iyong kwento, yung iyong MGA kagalakan, iyong MGA sakit, iyong MGA pangarap ay hinabi sa isang walang hanggang plano na nagtatapos sa sandaling ito ng pagpapanumbalik. Isipin mo ito sandali. Ang parehong Jesus na lumikha ng MGA bituin, na nanalangin para sa iyo sa Getsemani, na nagpasa ng iyong MGA kasalanan sa krus, ay tinatawag ka sa isang hinaharap kung saan ang lahat ay magiging bago. Sa Apokalipsis 21:5, sinasabi niya, "Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay." Ito ay hindi lang isang pangako para sa katapusan ng panahon. Ito ay isang pag-asa na maaaring magbago sa iyong buhay ngayon. Marahil ay humaharap ka sa isang sandali kung saan ang buhay ay tila mabigat, kung saan ang hinaharap ay tila walang katiyakan. Ngunit ang pag-alam na si Jesus, ang walang hanggang manlilikha, ay may isang plano upang dalhin ka sa kanyang kaluwalhatian, ay maaaring magbago ng lahat. At ito ay nagtutulak sa atin sa isang tanong na nagsisimulang mag-apoy sa puso. Paano tayo tumugon sa paanyayang ito? Ano ang ibig sabihin ng tanggapin ang pangakong ito at mamuhay ng naaayon dito ngayon? Patuloy nating gawin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Dahil ang susunod na mangyayari ay maghahayag PA ng higit PA tungkol sa kung paano ka makakakonekta sa walang hanggang kaluwalhatian na ito. Bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan kang maging bahagi ng kwentong ito kasama ako. Kung ang pangakong ito ni Jesus na dadalhin ka sa walang hanggang kaluwalhatian ay tumimo sa iyong puso, i-like ang video. Ito ay isang paraan upang sabihin na namangha ka rin sa pag-asa na ito. Sa MGA komento, ibahagi ang isang salita na umaalingaw-ngaw sa iyo ngayon. Marahil kaluwalhatian, pangako o pag-asa. Ang iyong sagot ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang taong nangangailangan ng liwanag ngayon. At kung nais mong patuloy na tuklasin kung paano binabago ng paanyayang ito ni Jesus ang iyong buhay, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod na hakbang. Sama-sama nating tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng tumugon sa walang hanggang pag-ibig na ito. Ay para lang sa hinaharap. Paano kung ang kaluwalhatian ni Jesus na umiral bago PA man ang mundo ay maaari nang magsimulang magbago sa iyong buhay ngayon? Alam ko na naramdaman mo na ang malalim na pagnanais na iyon na mamuhay ng may layunin upang makahanap ng kahulugan sa gitna ng MGA pakikibaka. Marahil sa isang tahimik na gabi o sa isang sandali ng panalangin kung saan humingi ka ng direksyon, ang inihahayag ni Jesus tungkol sa kanyang walang hanggang pagkakakilanlan at kanyang sakripisyo ay hindi lang isang kuwento ng nakaraan o isang pangako para sa hinaharap. Ito ay isang tawag na mamuhay ng iba ngayon na konektado sa walang hanggang pag-ibig na kanyang iniaalay. Sama-sama tayong lulubog sa tawag na ito dahil ang kaluwalhatian ni Jesus ay hindi isang bagay na malayo. Ito ay kumakatok sa iyong pinto, naghihintay ng iyong tugon. Isipin mo ito kasama ko nang nanalangin si Jesus sa Getsemani sa Juan 17:22. Sinabi niya ang isang bagay na tumatama sa atin na parang kidlat. Ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ang MGA salitang ito ay parang isang pagsabog ng pag-asa. Si Jesus ay hindi lang nangangako na makikita natin ang kanyang kaluwalhatian sa hinaharap. Sinasabi niya na ibinigay na niya sa atin ang kaluwalhatian na ito upang maaari tayong mamuhay
nang may pagkakaisa kasama niya at sa Ama, maging ngayon. Nangangahulugan ito na ang parehong kaluwalhatian na ibinahagi niya bago PA man ang paglikha, ang walang hanggang pag-ibig na nakita nating pumipintig sa pagitan ng Ama at ng Anak, ay hindi isang bagay na inilaan lang para sa langit. Ito ay isang bagay na nais niyang maranasan natin ngayon sa ating MGA buhay, sa ating MGA relasyon, sa bawat pagpili na ginagawa natin. Para bang sinasabi ni Jesus, hindi lang ako dumating para iligtas ka, dumating ako upang dalhin ka sa loob ng aking puso, upang mamuhay ka na may lakas ng kaluwalhatiang ito ngayon. Ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang napaka-intimate na bagay. Naramdaman mo na ba na ang iyong buhay ay maaaring maging higit PA? Marahil sa isang sandali ng pagdududa kapag tiningnan mo ang iyong sarili at naisip, nais kong mamuhay ng may higit na layunin, ng may higit na pagmamahal, ng may higit PA sa Diyos. Ang kaluwalhatian na ibinigay sa atin ni Jesus ay ang susi para dito. Sa Roma 8:17, isinulat ni Pablo na tayo ay MGA kapwa tagapagmana ni Kristo kung tunay na tayo'y nakikibahagi sa kaniyang MGA paghihirap upang makibahagi rin tayo sa kaniyang kaluwalhatian. Isipin mo ito. Hindi ka lang isang manonood sa kwento ni Jesus. Ikaw ay isang kalahok. Inaanyayahan ka niya na ibahagi ang parehong kaluwalhatian na taglay niya sa Ama, at ito ay nagsisimula ngayon sa paraan ng iyong pagharap sa iyong MGA, pakikibaka sa paraan ng iyong pagmamahal sa MGA tao sa paligid mo, sa paraan ng iyong pagtitiwala sa kanyang walang hanggang plano. Para bang ang bawat hakbang na ginagawa mo kapag ginawa ng may pananampalataya ay isang pagmuni-muni ng walang hanggang kaluwalhatian na ito. At ang mas nagpapalakas PA sa tawag na ito ay ang pagiging praktikal nito. Hindi hinihiling ni Jesus na maghintay ka hanggang sa langit upang maranasan ang kaluwalhatian na ito. Sa Juan 15:4, sinasabi niya, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Ang pananatili na ito ay tulad ng isang sayaw sa walang hanggan. Ito ay ang mamuhay ng konektado kay Jesus na hinahayaan ang kanyang pag-ibig na umiral bago PA man ang mundo. Nagabayan ang iyong MGA pagpili, ang iyong MGA salita, ang iyong MGA pangarap. Marahil ay humaharap ka sa isang sandali kung saan ang buhay ay tila naghahatak sa iyo pababa, kung saan ang MGA kalagayan ay sumusubok na agawin ang iyong pag-asa. Ngunit ang pag-alam na ang kaluwalhatian ni Jesus na ibinahagi niya sa Ama bago PA man ang paglikha ay narito na. Nakahanda para sa iyo ay maaaring magbago ng lahat. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang pinagmumulan ng lakas na hindi nakasalalay sa iyo, kundi sa walang hanggang pag-ibig na iniaalay niya sa iyo. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong magpatawad, magmahal o magtiwala, namumuhay ka ng isang maliit na bahagi ng kaluwalhatian na yun ngayon. Isipin mo ito sandali. Ang parehong Jesus na lumikha ng MGA bituin, na nanalangin para sa iyo sa Getsemani, na namatay sa krus, ay tinatawag ka na mamuhay kasama niya ngayon. Hindi niya nais na maghintay ka lamang para sa hinaharap. Nais niyang maranasan mo ang kapunuan ng kanyang pag-ibig ngayon. Marahil ay may pinapasan kang bigat, isang pagdududa, isang sakit, o maging isang tanong na walang sagot. Ngunit ang kaluwalhatian na ibinigay sa iyo ni Jesus ay tulad ng isang ilaw na nagbibigay liwanag sa MGA sandaling iyon, na nagpapakita na hindi ka nag-iisa. Siya ay kasama mo, sinusuportahan ka, inaanyayahan ka na mamuhay sa isang paraan na nagpapakita ng walang hanggang pag-ibig na nakita natin sa Juan 17. At ito ay nagtutulak sa atin sa isang tanong na nagsisimulang mag-apoy sa puso. Paano tayo mamuhay sa kaluwalhatian na ito sa pang-araw-araw? Ano ang ibig sabihin ng tanggapin ang tawag na ito at hayaan ang pag-ibig ni Jesus na magbago sa bawat sandali ng iyong buhay?
Patuloy nating gawin ang paglalakbay na ito ng magkasama dahil ang susunod na mangyayari ay maghahayag PA ng higit PA tungkol sa kung paano ka makakalakad kasama ni Jesus ngayon na konektado sa walang hanggang kaluwalhatian. Bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan kang maging bahagi ng kwentong ito kasama ako. Kung ang tawag na ito na mamuhay sa kaluwalhatian ni Jesus ngayon ay tumimo sa iyong puso, i-like ang video. Ito ay isang paraan upang sabihin na nais mo ring maranasan ang walang hanggang pag-ibig na ito. Sa MGA, ang komento ibahagi ang isang salita na umaalingaw-ngaw sa iyo ngayon. Marahil kaluwalhatian, tawag o pag-asa. Ang iyong sagot ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang taong nangangailangan ng liwanag ngayon. At kung nais mong patuloy na tuklasin kung paano binabago ng paanyayang ito ni Jesus ang iyong buhay, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod na hakbang. Sama-sama nating tuklasin kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng may walang hanggang pag-ibig na ito. Ang kaluwalhatian ni Jesus na pumipintig mula PA sa kawalang hanggan ay umaalingaw-ngaw PA rin sa ating puso na tinatawag tayo sa isang buhay na nabago sa pamamagitan ng pag-ibig na ito na umiral bago PA man ang mundo. Natuklasan na natin ng magkasama ang paglalakbay na ito mula sa paghahayag ni Jesus bilang ang walang hanggang salita na nagbahagi ng kaluwalhatian sa Ama bago PA man ang paglikha, hanggang sa sakripisyo sa krus na nag-uugnay sa atin sa Kanya at ang paanyaya na mamuhay sa kaluwalhatian na ito ngayon sa bawat pagpili, sa bawat sandali ng pananampalataya. Ngunit ngayon, hayaan mong tanungin kita ng isang bagay na maaring magbago ng lahat. Paano kung ito ang sandali para tumugon ka sa tawag na ito? Alam kong naramdaman mo ang isang bagay habang nakikinig. Marahil ay isang malalim na kapayapaan, isang pag-asa na nagsindi o maging isang mahinang tinig na nagaanyaya sa iyo ng mas malapit kay Jesus. Ang pag-antig na ito sa puso ay hindi nagkataon lamang. Ito ay ang kanyang espiritu na tumatawag sa iyo sa isang buhay na puno, walang hanggan na nagsisimula ngayon. Isipin mo ito kasama ko. Ang parehong Jesus na nanalangin para sa iyo sa Getsemani na tinalikdan ang kaluwalhatian upang iligtas ka ay nagaanyaya sa iyo na sabihing oo. Sa Juan 17:24, ipinahayag niya ang pagnanais na makasama kanya na makita mo ang kanyang kaluwalhatian. Ang paanyaya na ito ay personal, ito ay para sa iyo at ang pagtugon dito ay maaaring magbago sa iyong MGA pakikibaka sa MGA tagumpay, ang iyong MGA pagdududa sa katiyakan at ang iyong ngayon sa isang bahagi ng walang hanggan. Kung naramdaman mo ito, kung nakarating ka hanggang dito at may gumalaw sa iyo, huwag mo itong palampasin. Sabihin mo sa iyong puso, Jesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Nais kong mamuhay para sa iyo. Ang hakbang ng pananampalataya na ito ay ang simula ng lahat, isang koneksyon sa walang hanggang pag-ibig na nagbabago ng buhay. At upang maging mas totoo ito, kumilos tayo ng magkasama ngayon. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, kung naramdaman mo ang isang malalim na bagay o nakarating ka hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito kasama ako, i-like ang video. Ito ay isang paraan upang ipakita na ang pag-ibig ni Jesus ay tumimo sa iyong puso. Sa mga komento isulat ang eksaktong tinatanggap ko kung ang paghahayag na ito tungkol kay Jesus, ang walang hanggang anak, ay gumalaw sa iyo at nagbigay inspirasyon sa iyo na gawin ang hakbang na ito. Ang iyong tugon ay maaaring magbigay lakas sa isang taong nangangailangan marinig ito ngayon. At kung nais mong ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, mag-subscribe sa channel ngayon.
Lalo na kung naramdaman mo ang isang espesyal na bagay o nakarating ka hanggang dito, i-activate ang bell upang hindi mo makaligtaan ang higit pang MGA, nilalaman na nagbabago ng buhay. Ang susunod na video ay naroon mismo sa screen, naghihintay sa iyo, i-click ngayon at lumubog ng mas malalim PA sa MGA, walang hanggang katotohanan na ito. Sama-sama tayong mamuhay sa kaluwalhatian na ito.